Okay, ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman, at welcome po muli dito sa ating munting YouTube channel. Bago po tayo magpatuloy ay gusto ko lang muna basahin ang ating content ngayon mula sa katanungan ni Joseph Roman Baleros. Ang sabi niya, Sir, matibay din po ba ang transparent na magazine para sa mga pistol? Ito yung mga plastic, polymer na mga magazine. So alamin natin ang pros and cons nito, kung matibay ba ito at ano ang sinasabi ng mga expert. At ano ang aking experience dito, kamukha nito. So bago natin yan na sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pagla-like at pag-share ng ating mga videos dahil tayo umabot na sa 45,400 plus na mga subscribers. Kaya maraming salamat sa inyo, lalo tigit doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil kayo nakakatulong sa ating revenues na ang ating kinikita sa ating YouTube channel ay tinutulong natin sa ating mga beneficiaries, 6 na estudyante na mga anak ng single parent. At maraming salamat doon sa mga nagpadala sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan, aking anak na yan po ay anak ko na tresurera natin. Para po yan sa tumatanggap ng mga, sa nagpapadala ng tulong sa ating mga beneficiaries. Kaya maraming salamat kay, may bago tayong natanggap mula kay Aljon Dating. Ano man ang halaga ay malaki po ang tulong niyan pag ating pinagsama-sama. Kung marami tayong nagtutulong-tulong, malaki po matutulong yan. At sana, ang gusto ko talaga ay lumaki pa at dumami yung ating mga bata na tinutulungan. Marami po ang hindi nakakapag-aral. Kaya maraming salamat din kay Jobet Francisco ng Teresa Rizal sa mga pinadala ninyo sa atin dito sa ating GCash number. Lalo tigit gayon din kay Noli Peace America na nagpapadala naman sa ating mga premier videos. Sir Noli, malaki ang naitulong mo sa ating mga bata na tayo nakabili ng mga school supplies mula sa iyong pinadala at nakatulong din sa mga pambaon, allowance ng mga bata. Kaya maraming salamat sa inyo. Sana marami pa ang gumaya sa inyo para lumaki pa yung ating layunin na makatulong sa mga bata na kapuspalad. Okay, yan. At pumunta na tayo sa katanungan ni Joseph Roman Baleros. So, matibay din ba daw yung mga ganitong mga transparent? Hindi lang sa mga pistol. Isama na rin natin sa mga rifle, basta't magazine. Okay, ang aking experience dito ay ito, hindi kinakalawang. Siyempre, plastic yan eh. Okay, yung mga polymer na ganyan, hindi kinakalawang. At hindi kamukha nito na nagagasgas. Ang mga bakal nagagasgas, mawawala yung reblo niya. Siyempre, kapapasok niya, nagkakameron ng friction. At pag yan ay hindi natin gaanong nalinisan, napabayaan natin, kakalawangin. Ito, hindi ito kakalawangin. So yan ang mga niyan. At tungkol naman sa kanyang looks, ang masasabi ko dito ay kita agad ninyo yung bala. Kung may laman pa o kalahati ang laman o pwede pa ninyong bilangin kung ilan. Isa-isang tingin lang, alam niyo kung marami pa o kaunti na. Ito naman, may mga butas naman. Hanapin pa ninyo ang butas pag kamukha nito. Pag nakita na ninyo dito sa number 5 o 5 plus yan, hindi ninyo alam kung eksaktong 5 o 5 plus, 10 plus o ganyan, o kung 15 plus, ganyan. So hanggang 15 ang may mga nakalagay dyan kung ilan ang laman. So punta na tayo sa kanyang performance. May mga experience ako na itong mga ganito, parehong nagka-experience ako ng kasi may wear and tear din ang ito kasi may mga bakal din na naka-insert na ganyan, nagagasgas din yan. So, may experience ako dito na nagmamalfunction. Okay? Yun ang mga experience ko dito. At ang experience ko naman dito sa mga ganito ay wala naman ako nakita na nag-crack ito. Kahit pa ito nahuhulog. Minsan kasi di mo maiwasan malaglag ito. Ito wala akong nakita nag-crack. Lalo sa mga ganitong polymer, wala akong nakikita. At kung inyo itong ipipress ay parang flexible siya. Okay, so tingnan na natin ang
ang ang sinasabi ng mga expert tungkol dyan. So, ang sabi dito ng expert ay, yes, polymer plastic magazine can be reliable o mapagkakatiwalaan din daw. Okay, so, but the level of reliability can vary. While some polymer magazines are known for the durability and resistance to bending or wrapping, others may be more prone issues like follower jam, feeding problems. The quality, polymer design, manufacturing processes all play role in magazine. Okay, yung iba nga, meron nagka-problema, kamukha sinabi ko, nagka-problema din kami sa feeding. Although sa mga metal, ganun din naman eh. At sa mga design. At ang sabi dito ay, sa mga details ay, ang advantage nito ay magaan. Okay, polymer lighter than steel, making them more comfortable to carry, especially when using multiple magazine. Okay, kung marami kang dalang magazine, ay mas magaan ito kaysa sa mga metal. Okay, so yun ang ano. Ito kasing mga ganitong magazine, medyo mabigat ito dahil may metal itong palaman, meron din may mga metal sa loob. May mga, kumbaga, may mga palaman. Okay, ang sabi din nga ay sa corrosion resistance. Matibay ito sa corrosion, unlike sa metal magazine. O sa mga ano, lalo kung corrosion, sa mga gas-gas, ito ay lamang ang ano, mga plastic. Sa durability, many modern polymer magazines are designed to withstand drop. Kaya ito ay drop tested ito. Drop at saka impact, significant damage. Ito ay, kaya ito ay pinapalo ko. Oh. Hindi nagkakamero ng ano, hindi nagkakamero ng crack. Okay, pinapalo ko. May nag-comment sa akin nung pinalo ko yung ano, yung receiver na polymer, sabi, in fairness, paluin ko din daw yung bakal. Eh, bakit ko papaluin yun? Eh, alam ko magkakrak yun. Masisira yun, magdident yun. So, hindi ninyo ako matuturuan ng ganon. Na ano, alam ko masisira. So, nakalagay kasi dyan. Eh, wala naman akong nabasa dyan na paluin mo din yung bakal na ano. O, wala nakalagay dyan. Ito lang ang ano, sinasabi na resistant. Kaya ito, resistance din ito sa mga ano, parang fragile lang tingnan, pero matibay. Okay, yun ang sinasabi dito sa kanyang durability. Improve feed lips. Okay, nag-improve yung kanyang mga pag-feed lips dito. Na-improve nila. Polymer magazine can be designed with features that minimize feed lip damage, common issue with metal magazine. Ito yung feed lips. Kaya ito, nagkameron ako ng issue dito sa bakal na to. Ito, kaya ako nag-rebuild din ako ng mga ganito eh. Okay? Kasi nga, pag nagkamero ng kalugin ninyong ganyan, pag nagkakamero ng kalog, eh, itong mga ano, itong mga mahaba kasi ito, all the way ito eh, sa kanyang receiver. Ito naman kasi, eh, halos 3/4 lang ang nakapasok nito, wala pa sa kalahati. So, ganun ang mga naging karanasan ko dito. At sa cost-effective, polymer ay affordable to manufacturer, especially carb design for certain rifle types. Okay, affordable ang mga ganito. Hindi ko rin lang alam ang mga, siyempre, iba-iba rin naman ang mga ano niyan, ang mga manufacturer price. Ang sabi niya, ang quality, potential disadvantages, quality variation. Not all polymer magazines are created equal. Okay? Hindi rin pare-pareho na ginawa ito na pare-pareho. Meron ding iba-ibang kamukha nitong itong polymer na ito, itong pagka-plastic nito, iba-iba rin yan. Some cheaper or poorly designed polymer magazine may be prone issues. So yung mga poorly design na polymer magazine ay prone sa mga issues. Kaya kung bibili kayo, yung mga mamahali na. Spring issues, ito nagkakaproblema sa spring issues. Hindi ako nagsabi nito ha. Ang sabi dito ay, like any magazine, polymer magazine can experience spring wear over time, especially left loaded extended period. Okay, nagkakamero ng wear o humihina yung mga spring.
Kaya sinasabi ko sa inyo, hindi pare-pareho ang spring. May mga spring na wag ninyong laging nakapuno sa mahabang panahon. Papahingahin ninyo yan. Okay, kaya ang ginagawa ko, kung ako may mga 3-4 na magazine, yung isa ay kalahati lang at yung isa ang puno. Sa ibang araw naman, ito naman ang puno, ito naman ang kalahati lang. O ito naman ang walang laman, ito naman ang puno. Ganon. Nira-round robin ko. So, yun ay tinuro ko na sa inyo. Bahala na kayo. Yung iba naman, binabas tayo. Bahala na kayo kung ako naman nagsasabi lamang para, sinabi rin ng mga expert, ganon din ang issues. Matagal ko na itong tinuturo, pero ngayon ko lang rin nabasa na may mga issue pala talaga na ganon. Sa temperature sensitivity, some polymer materials can be more susceptible to temperature changes, potentially affecting performance in extreme condition. Also, ang experience ko sa mga bakal, ang lahat ng metal, pag umiinit ay nag-i-expand. Lahat ng metal yan, umi-expand ang mga metal sa init. Itong mga ganito, hindi ito nag-expand sa init. Kaya may pagkakaiba din sa temperature. Overall, modern polymers, especially those from reputable manufacturers, are generally considered reliable. So, depende talaga sa mga manufacturers yan. Kamukha nito, babasahin ko sa inyo. Small Republic. Czech Republic ito. Ano nakalagay dito? 5.56 NATO. Alam naman ninyo, pag NATO, pang military yan. Kaya yan ay matibay. Kaya kahit pinupukpok ko yan, hindi nagkakameron ng damage, dent. Okay, kung bakal yan, metal yan, di ko ipupukpukin yan dahil madident yan. Okay, so ito, yung mga, titingnan din ninyo yung mga reputable manufacturer. Choosing a quality polymer magazine from all well-known brand is recommended. Yan, yung well-known brand na ang kunin ninyo. Consider the spec rifle or pistol model and its dapat yung compatibility with different magazine types. Dapat compatible yan. Ang mga kung 1911 yan, compatible yan sa lahat ng mga 1911. Dapat. So, ganun. At ito ang importante, regular inspection. Kahit pa yan ay bakal, kahit pa yan ay plastic, regular inspection. Yan ba ay hindi? Yan ba hindi nag-i-stack ang spring? Baka yan ay umi-stack na. Yan ba ay malinis ang spring? Ang kagandahan nito, kita mo kung ang spring niya ay madumi na. Kita mo, yung mga transparent. O alam ninyo, itong mga ganito, hindi ninyo kita kung ano. Kaya dapat in-inspection yan. Yung iba niyan, puro carbon ang loob. So, nagkakameron na ng problema. Yung carbon na yan, sisingit sa mga follower at yung follower may stack na, ganun. Titingnan ninyo kung may crack na ba yan, inspection. Yun ang importante dito. So, yan. Regular inspection sa inyong mga gamit. Kahit ano pa man, in-inspection yan. Ang sabi, if two magazines are otherwise identical in construction but one's made from metal and other is made from plastic, does the metal magazine last longer? Yun ang tanong. Mas longer ba yan? A steel magazine can rust. Yan. Yun ang sinasabi ko na ito, yung mga pros and cons. Steel ay nagkakameron ng rust, aluminum at plastic ay hindi. But even plastic magazines some better than other as far as dependability. Kahit pa yan ay plastic, hindi naman pare-pareho ang pagka-plastic niyan. Kaya hahanap tayo ng magandang brand. Yan ang sinasabi, hindi ko mo plastic ay pare-pareho. Hindi lahat ng tinapay ay tasty o mamon. Pandesal, okay. Hindi pare-pareho. Meron ditong isang nag-comment. Tingnan din natin. Ang sabi ng isang nag-comment, they have the same advantage and disadvantage polymer has over aluminum or steel in other application. May mga advantage at disadvantage talaga yan. Kaya, they give more and still return to their original shape. Metal will give significantly than less dent. Okay. Yung mga, nasabi ko na rin ito. Ganun din sinasabi niya. They do not stick to your finger as they grease or silver. So, ganun din yung sinabi niya. Pareho rin lang. So, wag na natin pahabain dahil pareho rin lang din ang sinasabi. So, yan. So, matotal, kung bibili kayo nito, ay huwag yung mumurahin.
Okay, alam naman natin, hindi na ako maninira ng mga manufacturer, baka tayo mabas. O kasi yung iba, pag tayo ng ibang manufacturer, yung pala ang gusto niya, mababas tayo. Yung iba kasi, pag ang baril ay, yung baril niya lang ang pinakamaganda, yung iba, pinupintasan na yung 1911, sabihin nila, makaluma na yan, phase out na yan, gano'n pa yan. Ay, hindi ganoon. Meron niyang mga pros and cons. Lahat na bagay ay merong pros and cons. Bahala na kayong pumili ng gusto ninyo. Nasabi ko ng lahat, ang aking experience at ganoon din naman yung sinasabi ng mga ibang expert. So hanggang dito na lang ang ating video. Hanggang sa muli. At gusto ko lang basahin sa inyo yung ating mga community spotlight. Ang ating community spotlight, shout out kay May Lumaranan, meron kang 50 engagement. Shout out kay JNF, meron kang 13 engagement. Shout out kay Belso 3, meron kang 42 engagement. Shout out kay Jonathan Rev, meron kang 2 engagement. Shout out kay Alfredo Isidro or Josepay ng Las Piñas, meron kang perfect engagement, 100 plus. Kaya maraming salamat sa inyo lahat. God bless us all. At shout out sa aking mga kababayan, sa aking nayon sa Pinamalayan Oriental Mindoro. Meron kami dyan bagong Papa Burger sa aking dating machine shop sa Alvarez Street, Pinamalayan Oriental Mindoro. Bisitahin po ninyo yung aming bagong Papa Burger dyan sa pagmamanage ng aking busong anak na si Elmer Jr. Sa halagang 40 pesos, meron na kayong buy one take one na napakasarap na burgers. Salamat po sa inyo lahat.